Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. You're the leader. Mr. Speaker. Mr. Speaker. Mr. Speaker, we'd like to recognize Deputy Speaker Janet Darin from Iloilo. Yeah, thank you very much. You're now recognized, Honorable Garin. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you very much, Majority Leader. And of course, magandang hapon sa ating colleague, the Honorable Yan de Viste. Nakakagulat, no, Mr. Speaker, dahil nakita ko yung magandang relasyon ng mga taga-Batangas. And I also believe na kaakibat ng progreso ng isang probinsya ay ang pagsasama-sama ng kanilang mga lideres. Though, of course, I will not contest the decision that the manifestation will be responded to. Balikan lang po natin. Nagulat kasi ako dun sa mga sinasabing gastusin na umabot ng bilyon-bilyon. Did I hear the Honorable Leandro Levis Pero right? in fairness po sa mga rekto, sa buong bansa naman bilyon-bilyon ang ginagastos ng mga tao para manalo sa mga eleksyon. At baka ibang mga kongresista ay pwedeng magbigay din ng kanilang karanasan kung magkano ang bilihan ng mga boto sa kanilang mga probinsya. Ang tinutukoy kong punto dito ay Hindi hindi... niya ng boto? May conclusion na siya? Ay na. Hapon, dahil though here. mga tao para manalo sa mga eleksyon. At baka ibang mga kongresista ay pwedeng magbigay din ng kanilang karanasan kung magkano ang bilihan ng mga boto sa kanilang Bilihan! See? May conclusion na siya na may bilihan. mga probinsya. Ang itinutukoy kong punto dito ay hindi na may bilihan umano ng mga boto sa eleksyon. Pero na si Congressman Garjola ay umano ang gumastos para sa mga rekto sa Batangas. At least for a large part of Di ba? O hindi naman daw bilihan ang pinag-uusapan dito. Ang labo, di ba mga ka-clear? Kundi kung paano ginastos. Paano gumastos. their campaign, which I witnessed myself in my district. Yeah, that's why I At asked ano, Mr. Speaker. Kung totoo kasi- man, kahit 1 milyong piso, ano ang kapalit ng O di ba? Ngayon bumaba na 1 milyong piso na lang. See, mga ka-clear, kung di mo hihimay-himayin, ang sinasabi ni Congressman ni Congressman Leviste, at ikaw ay aanga-anga, di ba? O let's say, DDS ka, maniniwala ka kaagad, hindi mo na iisipin kung, kung totoo ba yung sinasabi niya. Tinakay niyo, pabago-bago na. Nung may nagtatanong na, medyo naiba na. See? Nagsalita pa lang si Congressman Ryan, medyo nawindang na siya, iba na yung storya niya, sabi niya wala siyang alam. Ngayon, o kahit hindi na 1 bilyon, 1 milyon na lang. Bakit ba? Wala siyang ebidensya. ginastos ni Garjola para sa mga rekto? Yeah, At kaya kung may katotohanan man ba, ang sinasabi ko na sa April 15, sa dinner na picture na nasa Facebook, kwento nila sa akin ang kanilang sistema para sa See, picture lang yun. You can make up stories. You can make up stories. Sana luno pa binunyag yan. road openings, bilihan ng lupa, pagpondo gamit ng impluensya sa gobyerno, at pag-raise ng pondo para sa mga eleksyon. Kaya ako nagtanong, Mr. Speaker, distinguished colleague. Kasi ganun ba talaga ang gastusan Batangas? Matanong ko po yung ating kasamahan, magkano po ang ginastos niya sa eleksyon? Actually, mas mababa ang gastusan actually sa Batangas kaysa sa ibang mga probinsya. At kung bubuksan natin kung saan ang pinakamataas, balita ko nasa ibang mga rehiyon ng ating bansa, hindi ka masyadong mataas. Oo, naiba na, mga clear. Bakit 1 billion? Tapos ngayon, ayan, natawa tuloy si Janet Garin. Ay, Janet Garin. Oh, yeah, tama. Si Congressman Janet Garin. Iba na yung statement. In-interpret lang, natawa na tuloy siya. Hindi sa Batangas, hindi sa Batangas. Ang Calabarzon, di ba? Kung JJ, hindi masyadong mataas sa atin sa Batangas o sa Quezon. Pero Honorable... ang punto ko ay hindi para buksan ang ginagastos ng mga politiko sa mga eleksyon. Ang punto Oh, di ba? Binuksan mo na, gumastos ng 1 billion or more. Ngayon, nung iniisa-isa ka ng tanungin, iba na statement. ko ay bakit ang isang kontraktor ay gagastos para sa mga politiko? Kung election spending ang bubuksan natin, hindi tayo matatapos ngayong araw. Ang punto ko, bakit ang kontraktor, ang lantaran, nag-host ng mga political events para sa mga politiko sa Batangas? Mr. Speaker, would the Honorable J.J. Suarez respond? But I would continue Hindi naman bawal yun my line of questioning after his response. Sorry. Before we continue, let's put a little order here. Huwag nating gawing free for all to, please. Ang punto ko, Honorable kung members ano of this gagastos sa House. Quezon o sa Excuse me, Batangas, I'm addressing mas the floor, mababa sir. naman. Tinan mo, Order. tinan mo, I'm addressing the floor. Salita pa, pasok siya talaga. Let's put a little order and let's put a little respect with our colleagues. Honorable JJ, please respond. You were called out. Yeah, thank you very much, Mr. Speaker. I found it a little bit offensive that all of a sudden a dear colleague of mine would call out my name during his collective and personal privilege. But nevertheless, insofar as my name was called and he asked me,
let me just respond with a few queries of clarificatory in nature. Am I allowed, Mr. Speaker? Please proceed. Kanina po na pinakikinggan ko ang pananalita ng ating kinatawan mula sa Batangas. Binanggit niya na may mga halagang ginamit sa kampanya. Totoo po ba ito? Opo, na ang mga leaders Meron sa po ba activist dito- tayong Yes. ebidensya na magpapatunay? Man. Meron po bang dokumento? Meron po ba tayong hawak na anumang sinumpang salaysay na magsasabi na ganito nga po talaga ang nangyari? Unang-una po, Or ang- tayo po ba ay bumabase lamang sa mga haka-haka at kwento at text at mga Facebook okay, messages? ilang sagot po. Yun pala mga Chris, again na mga Chris, hindi ko ito pa napanood. Sabay-sabay natin pinapanood. Buti na take up ito. Buti na take up ito. Una, sa campaign sorties, nakikita natin na may gastos. At ang punto ko ay tila si Kong Garjola ay may ginastos para sa campaign sorties ng Vilma. Ayan, tila na lang mga Chris, tila na lang. Kaya dapat talaga nakukrosik sa amin yung gumagawa ng ganito eh. Na-interpolate talaga. Lucky sa Batangas. Pangalawa, ang leaders ko sa Batangas, ayon sa aking isinalaysay, ay nakatanggap ng pera galing kay Congressman Garjola at ito po ay para ikampanya ang Vilma at Lucky pero galing kay Congressman Garjola. At pangatlo, magpatawag na lang tayo ng pagdinig sa Kongreso para ang mga ibang mga politiko sa Batangas at hindi ako ang pwedeng kumistigo tungkol dito. Ay, hindi. Ikaw ang nagbigay ng, ikaw, sa'yo nang galing yan. Dapat sa'yo naman galing ang ebidensya. Ba't ka magtatawag ngayon? Dapat may hawak ka ng mga affidavit yan. Kaya yan ang tinatanong sa'yo ni Congressman ano eh. Diba? Mr. Speaker, tayo po ay nahalal bago 2025. Taon po ngayon ay 2026. Kung talaga pong may mga ganong nangyari, na mga anomalya o questions of irregularities during the campaign, were the proper cases filed in COMELEC? Yes. Were ethics complaint filed? Tama. Diba? Dapat nung ka pa nagsalita. Good governance ka, di ba? In Congress? Why are we now standing here insinuating all sorts of illegal acts that happened in 2025 when so much time has passed? Unang-una Now I po, question, Mr. Speaker, the timing of all of this. Now I even find it a little bit offensive na pati ako babanggitin, but I'll Congressman Suarez. tell you one thing, Congressman Leviste, ayos kami sa Quezon, wala kaming problema doon. ang sinasabi in fact, ko, kami mas nagkakasunduan, mababa ang gastusin sa nagkakaisa. Quezon. Walang kalaban ka naman sa nakarang eleksyon di ba? Congressman Leviste, Mr. Speaker, I'm sorry. I'm supposed to be respecting Please our rules. address Mr. the speaker. Speaker, unfortunately, I do not abide by comments of the good congressman from Batangas. I think it's totally uncalled for and baseless. And in fact, it's downright hearsay for him to make such allegations. And if indeed he has factual basis in anything and everything that he is saying, there were proper forums to do the same, to act on those allegations, to make the necessary complaints. Why now? Why here? Mr. Speaker. Tama. Yun mga clear eh. Di ba? Parang, kung totoo yan, dapat nung ka pa nagreklamo. Tapos wala kang hawak na ebidensya. Tapos tila, baka, kung tama ako. Wala eh. Wala talaga eh. First of all, I would like to manifest that I appreciate the help that Deputy Speaker Suarez has extended to me in my first term as a advisor and mentor. Oh, no. And I do not mean any disrespect Oh, earlier by mentioning that. My point was that mas mababa ang gastusin sa Quezon at Batangas at sa Calabarzon kumpara sa ibang mga rehiyon. Eh bakit 1 billion? Nung tinanong ka ni Congresswoman Janet Garin, nawala na. Iba na. Pero ang punto ko ay hindi ang ginagastos sa election, kung hindi ang pinanggagalingan ng gastos na ito. Lalo na kapag lantaran ang kontraktor ay nasa campaign Lakas ng loob mo 1 billion eh. Tapos ngayon, hindi na yung amount. sortie. At ako nga ay may personal na karanasan na si Garjola ay gumagastos para sa kampanya ni Vilma at Lucky. Mr. But in Speaker, terms of your question, why now? I would like to say that my focus has been on transparency and accountability, on corruption in the DPWH, O, di mo, transparency and accountability ha. Pero si VP Sara, ano ba? Ano ba? Ano ba? and the flood control investigations. Kasi hindi sapat na i-disqualify natin ang mga ang mga kandidato na may vote buying sa mga eleksyon. Dapat kasuhan para sa pagnanakaw ang mga politiko kapag sila ay nahalal na. Kaya yun ang inuna ko, yung pananagutan sa korupsyon sa DPWH. Pero kung pwede ko pong banggitin din, ako po ay hindi sinungaling. Ayokong bulahin ng taong bayan. Lahat tayo dito sa plenary ngayon ay may kaalaman na talamak ang vote buying at umaabot sa daan-daang milyon on average at minsan bilyon-bilyon. Ang layo na mga kakli, di ba? Ang layo na. Nilahat na niya. Nilahat na. Ang mga kampanya ng mga kandidato sa Pilipinas. Kaya kung sino man dito ang magtatayo at magsasabi na kasinungalingan ang sinasabi ko na umaabot sa daan-daang milyon, at the very least ang ginagastos ng ibang mga kandidato na nandito sa plenaryo ng Kongreso ngayon, hindi ako mahihiyan magsabi na sila ang sinungaling at ako ay nagsasabi ng totoo. Ang layo na, di ba? Divert. Hindi yan yung issue eh. Hindi yan yung issue. Pero hindi ko balak buksan ng itong issue ngayon. Ang binubuksang issue ko ngayon ay bakit ang kontraktor
ang lantarang gumagastos para sa kandidato, meron bang kapalit ang ginastos ng contractor Ang tanong, nasan ba yung ebidensya mo? Yun lang yung tanong. Simple. Nasan ang ebidensya mo? na ito? Mr. Speaker. Deputy just- Speaker yeah, Suarez, please one- respond and we will wrap yeah, up because one the 10 question minutes lang. has already expired. in- Please take uh, note, Majority Leader. My colleague from my neighboring province of Batangas was right when he said that mag-iba siguro yung probinsya namin. Gusto ko lang malaman dahil sinabi niya mas mataas ang gastusan. Magkano po bang ginastos mo sa election mo? Actually, nasa Facebook po, namimigay ako ng libreng school supplies, ng libreng bigas pag may kalamidad, ng Christmas package, lahat po yan, personal ko pong gastos pag walang eleksyon. Magkano po? Nasa Facebook po, lahat ng ginastos ko at inanunsyo ko naman na ako po ay nag-donate sa aking foundation ng 6 billion pesos para sa mga estudyante at mga typhoon victims. Di, para Ako lang po ay- maintindihan ko, Mr. Speaker, kasi, di ba, sabi, Ako po ay hindi magkano ba nagsisinungaling. gastos niyo? Dahil sinabi ko nga, sinagot ko na, ako ay may foundation na nag-donate ng, ako ay may, So yung foundation niyo yung gumastos sa kampanya ninyo na 6 na bilyon? Tama po ba yun? Hindi po. Ang sinasabi ko, ako ay may foundation na nagbibigay ng school supplies at bigas at relief So yung goods. foundation po niyon ay yun ang nagamit na Hindi na paraan. nasa sa kampanya. Kasi patuloy akong namimigay pa ng tulong After the sa aking campaign. distrito. Opo. Pero kaya ko po binubuksan ito ngayon kasi wala akong itinatago. Naka-post sa Facebook yung mga ipinamimigay ko kasi yan ay hindi kapalit ng boto. Pero At ayaw ko- maganda yung point na yun ni Congressman Suarez, ha? Nagagamit ba yung foundation mo para iangat ka? Di ba? Pwede ba yun? Na magkukunwari tayo dito, bago ko pa papangalanan ng ibang mga nakatayo sa Kongreso ngayon na balita ko ay may mataas na presyo ng bilihan sa kanilang mga eleksyon na itanggi natin dito, natalamak ang vote buying at mataas na spending sa mga kampanya sa Pilipinas. Ang pinupinto ko lang po ngayon ay sa mga nakalap kong impormasyon, si Garjola ang gumastos para sa mga rekto sa Batangas. Please wrap up, honorable members. Yeah, I'm Final just, response. yeah, Mr. Speaker, thank you very much for the time. Medyo nalito lang ako. Parang ang dami na natin pinuntahan na topic. From Yung totoo yun. buying to business associates, to May also oras to naman tayo. partnerships, and to, Mr. Speaker, can we have like 2 hours for right. this interpellation? My point is, Mr. Speaker, is there was a proper venue, there was a proper opportunity to take the legal recourse to address whatever concerns and allegations the good congressman. We had all of this. And I hope that we avoid grandstanding and taking opportunity at the podium and the bright lights of Congress to set aside our political interests and use the proper forum so that in such a way we can live by the rule of law and abide by the rules of Congress. Thank you very much, Mr. Speaker. Majority Leader, Mr. Speaker, we'd may like I to recognize continue my Congressman time? Terry Don of Bicol Saro. Yeah. Mr. Before Speaker, we point of order, I finish believe this, I'm still since the time has interpolating. expired, the Honorable Ridon is given a few minutes. Please proceed. Mr. Speaker, point of order. I just have a point of order, Mr. Speaker. What is the point There of were order? Specific allegations. Honorable Ridon. There were specific allegations relating to other regions outside of Calabarzon that are spending so much more during their elections. I think it is not based on truth. It is not based on fact. It should be stricken off the record. I move to strike that particular section out of the record, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I believe I was interpolating and the Honorable J.J. Suarez was allowed to interject. May I proceed with my line of questioning? Lipat lang po ako dun sa... Mr. Speaker, you have to decide on a point of order. Majority Leader, there was a point of order raised by the Honorable Ridon. Just for clarification, the point of order is to delete from the records. Yes, to strike off from the record the allegation that other regions outside of Calabarzon are actually spending more than areas within Calabarzon. I think that is not based on fact. That is not based on truth. It should be stricken out of the record. That is the first point of order. Majority Mr. Leader. Speaker. Please respond to the point of order. Move to strike out, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I move to strike out the comments made earlier. Is there by any objection to the Honorable motion? Chair here stands and motion is carried. Second point of order, Mr. Speaker. The speech by the good congressman from Batangas doesn't appear to be a speech relating to personal and collective privilege. It has branched out to matters that are outside of it. So I think even that this particular speech in its entirety should be stricken off the record, Mr. Speaker. Majority Leader, there's another point of order. Mr. Speaker, I move to strike out the... Mr. Speaker, I object. There was a motion, duly objected. Duly objected. We now put the motion into a vote to strike out entirely the privileged speech of the Personal and collective. personal and collective privilege of the Honorable Leviste. All those in favor, please say aye. All those against, please say nay. Nay. The ayes have it. Said the motion is now Sorry, approved. I object. I think there are a lot of nays as well. Can we have a roll call vote? Mr. Speaker, I move to suspend session. Session suspended. Pero nag-cool na. Mga clear, teka lang ha. Mahaba pa ba to? Dapat yata tikipin natin din. Pero gusto ko ngayon, kahit napuyat ako mga clear, maganda to.
Tuloy tayo. Statements made by the Honorable Leviste attributing to statements not being backed up by evidence. Yun. Specifically, the statements alleging that the campaign of Governor Recto Mr. Speaker. and other members of Mr. the party were financed by another party list congressman, and all other allegations that cannot be backed up by documents and evidence. Mr. Speaker. Is there any objection? Mr. Speaker, may I give a response before a vote is Is made on there that? any objection? I There was a object. motion. I Is there any object. objection? I object. The chair hears I none. object. I object. Objection. Let's put it Congressman into- Garjola gave money to leaders All those of my in district favor for Vilma of and the Lucky. motion of the Honorable Objection, Green, please Mr. say Speaker. aye. Batangas- All those against? Objection. Motion is now carried. Honorable Majority Leader. May I proceed with my interpellation, Mr. Speaker? Objection, Mr. Speaker. Majority Leader. Majority Leader. Privilege speech po yan. Bakit kailangan i-attach yung ebidensya agad? Ayos. Majority Leader. Mr. Speaker, session suspended. Session suspended. Okay. Hindi pa na ito mga clean. Paano niyo ba ito? Session is resumed. 100. Dahil ang Oops. Yeah. Ay, Majority Leader. wait lang. Can you please repeat, sir? We will defer to Deputy Speaker Garin. Okay, the Honorable Janet Garin will have to continue since she was interrupted during the first sequence of her interpellations. Please proceed, Ma'am D.S. Garin. Thank you very much, Mr. Speaker. Sa atin, of course, kagalang-galang na kulig. Sana hindi mo masamain yung motion. Mr. Speaker, just to clarify, hindi ko po kinukontra. In fact, I'm a very good friend of the Honorable Leviste. But the only reason that I had to amend the motion of the Honorable Ridon is that meron po tayong proseso. And it's for the best interest of the Honorable Leviste to file a case, produce the evidence, rather than taking the rostrum and making allegations that cannot be documented. Pero ibalik po natin. Mr. Speaker, pasensya na po kong Lian, meron po ba kayong away na politika sa Batangas? Or kayo po ay magkakasama? Actually, ma'am, yung meeting ko with Congressman Garjola and Secretary Recto on April 15 or 16, as per my Facebook post, was for them to ask for my help for the campaign of Vilma and Lucky. Yeah, I'm After sorry, which, Mr. Speaker, what year po? April? 2025, So this was before? para tulungan ko sila para sa 2025 elections. Dahil ang panalo ni Vilma kay Mike Rivera ay 7+% lamang. At nanalo siya sa aking distrito at natalo pa nga siya sa ibang mga distrito. Kaya pwede kong sabihin, kaya siya nanalo dahil sa panalo niya sa aking distrito. Ako po ay may 75% ng boto, siya ay nakakuha ng 42% ng boto. Pero yung siguro relasyon namin ay naging fractured dahil baka feeling threatened. Siguro, just my speculation, and sorry to delve into speculation, sila pagkatapos Speculate. ng eleksyon. At ang isang halimbawa nito ay noong April 24, bumisita si Pangulong Marcos para sa bawat barangay makikinabang sa Batangas at may 84 barangays na hindi binigyan ng kanilang 200,000 pesos. Matanong ko po, Mr. Speaker, 84 lang po ba ang hindi nakatanggap sa Batangas? Kasi dito sa records ko, lumalabas na 95. Yung sa ibang distrito, hindi ko na po alam. Pero yung 84 na to ay lahat ng barangays sa dalawang bayan na nagsasabi, nag-submit sila, meron din kaming screenshots ng kanilang group chat na in-acknowledge na nag-submit sila, pero gumawa ng bagong group chat ang Liga ng Barangays ng Batangas na hiwalay sa dalawang bayan na to at sinabi daw na para lang sa mga bayan na ito ang bigayan. At sinabi sa kanila na ang Office of the Provincial Governor ay magdedesisyon kailan bibigay yung 200,000 pesos sa mga barangays na ito. Yeah. Balikan ko lang po yan, Mr. Speaker, distinguished colleague. Honorable Lian Leviste, ito bang 200,000 sa bawat barangay? Ang sinasabi mo ba ay merong piling barangay at hindi lahat ang binibigyan? 110% base sa mga inilabas na naming ebidensya at mabuti kong magpatawag ng pagdinig ang Kongreso para hindi lang he said, she said, para makaalaman tayo kung anong totoo. Kasi Mr. Speaker, distinguished colleague, ako po ay tubong Leyte. At doon nga po sa Tacloban City, merong mga hindi nabigyan, hindi dahil sa politika, no? Kundi dahil hindi sila nakasubmit ng mga dokumento. At totoo po ba, Mr. Speaker, distinguished colleague, na merong ibang mga barangay na walang dalang resibo? Ang tanong ko, Mr. Speaker, kapag walang resibo po ba, pwedeng mabigyan ng ating DILG or DOF or whatever agency is tasked with that? May I respond, Madam Speaker? Nasa Facebook page ko po yung screenshots ng group chat na nagsasabi na hindi kasali itong dalawang barangays. At sila po ay nag-submit, meron din naman pong group chat na nagsasabi na nakapag-submit sila. Kaya base po sa matibay na ebidensya at ayon sa kanilang testimonya, sinabi sa kanila ng Office of the Provincial Governor na hindi talaga sila kasama. Kaya para you don't just take it from me, magpatawag na lang ng pagdinig ang Kongreso tungkol sa bagay na ito. Mr. Speaker, distinguished colleague, kanina kasi narinig ko lang yung 6 billion at bigla nakakaingit yung foundation ni Congressman Lian. Yung foundation niyo po ay namimigay ng tulong at ang 6 billion ay nanggaling po sa inyo. Opo, at wala pong kontraktor na nagbibigay sa akin ng suporta para sa eleksyon. You Yun ang have punto 1 ko. minute, honorable members. Please wrap up. So, Mr. Speaker, may I reiterate, ang 6 billion po ay donasyon nyo. In cash and shares at hindi ko po natapos pa ang aking bigayan. Tuloy-tuloy ang libreng serbisyo medikal. Nakaraang linggo, nagbigay po tayo ng libreng serbisyo medikal sa medical mission sa aking distrito. Meron din tayong relief goods na inihahanda para sa darating na typhoon season. At kahit walang eleksyon, natutuwa lang ako na mamigay ng pera na alam ko ay galing sa malinis na panggagalingan. At kapag sinabi niyo pong malinis na pinanggagalingan, saan po ito nanggaling, Honorable Lian? Binenta ko ang shares sa aking kumpanya at ako po ay may business career na nasa public record at Ano pong kumpanya ito, Mr. Speaker? yung SP New Energy Corporation na binenta ko sa Meralco na lahat po ay nasa public record.
At dito po na lang. Deputy Speaker, I believe we have exhausted too much time in Yeah, this topic. thank you very much. Please wrap Pero up. Yes, last nananawagan din ako question. ng gumawa ng pagbili Last ng Kongreso question, tungkol sa Mr. tagong Speaker. yaman ng ibang Majority mga Leader. kongresista. Dahil po ay hindi Mr. nagtatago Speaker, ang ating mga the time allotted for Pero Representative Elise has already expired. Yeah. I move to refer the speech, including the manifestations and interpellations, to the Committee on Rules. There's a motion to refer the privileged speech to the Committee on Rules. An objection? There hears none. Motion is approved. Majority Leader, I move to suspend session. session suspended. Wala na, mga Clear. Okay okay na tayo. Ayun lang. Ulit Session is resumed. Majority Leader, Mr. Speaker, I would like to recognize Representative Laila De Lima. Thank you, Mr. the Speaker. Honorable De Lima is recognized. Yes, I know that there is a pending motion about referring the matter already to the proper committee or terminating the period of terminating the privileged speech of Kuya Representative tayo. Leandro Leviste. Now, but this is an important parliamentary inquiry, because for clarity. Yes, we heard the motion of Representative Dirin on the deletion or striking out of those portions or parts of the privileged speech without basis. I am very interested as to exactly are those specifically, because during the break, during the suspension, his representation approached Representative Leviste, and I was asking him about his claim, the general claim that everybody in this hall has engaged in vote buying. So I was telling him, can you please withdraw that particular portion because we find it offensive. For the record, this representation does not engage in any vote buying in any elections, including the last elections of 2025. And I remember Representative Leviste saying that he is willing to withdraw that particular portion. So may we ask Representative Leviste if in fact that is the case, that he has withdrawn, that he is withdrawing that portion because it has no basis, it has no evidence, it's purely speculative, it's offensive, it's unfair to everybody here in this hall. Can we have the answer, please? Because I that is a request parliamentary Majority Leader inquiry. to respond. Mr. Speaker, while we appreciate the sentiments of the Honorable Laila De Lima, I believe part of what she was espousing with regards to the contents of the speech was already part of the motion that be stricken off. Was already part of the motion in which parts of the speech be stricken off in which there was no basis, fact, or evidence. I understand, Mr. Speaker and Mr. Majority Leader, but we would want it from the mouth himself of Representative Leviste about that withdrawal. Majority Leader, Mr. It's not Speaker, just striking out, it's in fact withdrawal on his part. that being the case, Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Levise. Thank you, the Mr. Honorable Speaker. Levise is now recognized. First, I would like to clarify that I meant that there are some, but not all. And there are many members of Congress who do not violate election laws. So please do not Iba na naman tayo. Iba na naman yung statement, mga Clear. Nakita nyo, pa-iba-iba talaga. consider that I said that all. And I definitely withdraw that there are... Mr. Speaker, the request of this representation is with respect to the withdrawal. No need for any explanation. Is he withdrawing? Yes, but I That think also portion of for the speech. the benefit of the people who are listening, Mr. Speaker, I Majority believe Leader, that order. party lists Doesn't need Majority explanation. Leader. not buy votes for the most part. And Mr. that there Speaker. are many districts in this country where you also don't buy votes, but there are some that do. Majority Leader. some, yes, not all. Mr. Speaker, given the withdrawal, I would like to repeat the motion that we refer the question of collective and personal privilege of the Honorable Leviste to the Committee on Rules as well as its interpellation. Floor I is so move. decided already and was referred to the Committee on Rules. Majority Leader, Mr. Speaker, I move to suspend session. session suspended. We now put the motion into a vote to strike out entirely the privileged speech of the Personal and collective. personal and collective privilege of the Honorable Leviste. All those in favor, please say aye. All those against, please say nay. Nay. The ayes have it. Said the motion is now approved. Sorry, I object. I Mr. think there were Speaker. a lot of nays as well. Can we have a roll call vote? Mr. Speaker, I move to suspend session. Session suspended. Wala, nag-rule na. Yun lang. So in other words, ang makikita dito, mga Clear, marami na rin siya mga kasamahan na naniniwala, yung ibang sinasabi niya, walang facts. Walang evidence. 'Di ba? Puro puro insinuation. 'Di ba? Tapos biglang pag tinatanong mo na, naiiba na yung kwento. Kaya nga sabi ni Congressman Suarez, nagba-branch out na yung mga statements niya. Na hindi na parte ng kanyang privilege speech, supposed to be yung topic, nag-branch out na. Pero anyway, tingin ko mga Clear, no, hahatiin ko to kasi medyo nagtagal tayo dito. Hahatiin ko yung parte lang nung kay Congressman Ryan, tapos puputulin ko yung sa dulo para ibang topic. Medyo mahaba. So, ang pinaka nakita ko dito mga Clear, summarize ko lang, okay na tayo kay Congressman Ryan. No? Isa-summarize ko lang yung kay sinabi in-start ni Congresswoman Garin. Ipinakita niya dito na unang-una 6 billion? Ganun ba kalaki ang nagagastos sa Batangas? Biglang, oops, diba? Hindi ganon. Hindi ganon. So, mas malaki, maliit ang nagagastos sa Batangas, mas malaki sa ibang lugar. Na twist na naman, di ba? Na divert yung issue.
Pero yung 6 billion, di niya na mapatunayan. Kasi maliit lang daw ang ginagastos sa Batangas. Di ba? So doon pa lang medyo nahuli siya ni Congressman Garin. Kaya tumatawa-tawa si Congressman Garin. Congresswoman na siya, Janet Garin. Di ba? Eh nahinto siya ni Congressman Suarez. Si Congressman Suarez ang hinanap sa kanya ebidensya. Pero ang pinangangalandakan ngayon ni Congressman Leviste, ipatawag natin, magpa-imbestiga tayo. Pero di ba mga clear, ito talaga yung fishing expedition. Eh tama naman si Congressman Suarez. Kung yan ang issue mo tungkol sa vote buying, meron tamang forum dyan. At sana noon pa. Hindi ngayon. Noon pa dapat in-issue. Kung totoo. Kasi lagi sinasabi dito ni Congressman Leviste, kung totoo. Kung hindi ako mali. Hindi ka pa mapapatunayang tama ka kasi wala ka pang ebidensyang ipinapakita. Okay mga clear, medyo napuyat tayo. Ito na yata ang pinakamatagal nating topic, no? Pero hahatiin ko siya mga clear kasi para mas pag sobrang haba, medyo para dalawa yung kasi dalawa yung napag-usapan natin dito eh. Yung topic nung kay nihingan na siya ng ebidensya at kung paano siyang sinalag ni Congressman Ryan. Recto. Okay, maraming salamat Maya Maldita. Ang daming hanash ni Leviste, parang Duterte lang. Nasaan yun? Parang Duterte lang, puro bintang, wento, wala naman ebidensya or isang pang kaso, kaumay. Yun, tama Maldita, di ba? Maya, kasi kung meron siya ebidensya, sampa na agad ng kaso. Nelson Cupino, salamat. Rosalinda Warner. Thank you po sa sticker. And Leonard Kulala. Thank you sa sticker. Thank you. Okay mga clear, siguro nakakaya naman at medyo na tayo napuyat dito. Toti Teves, Karen Nyosa. Oo. Yan, maglabas ka muna ng ebidensya, Lepiste. Len de los Santos, lagot ka dyan. Dami mong pinangalanan pero walang ebidensya, paninira yan. Rex Villa, nag-akusa siya pero patutunayan ng akusado ang akusasyon. Yes, patutunayan ng akusado ang akusasyon. Oh, yun eh. Di ba? Mali eh. Mali. Rita Rojas, Congress Leviste. Gusto niya lumaban sa election sa 2028. Vidmu, mas manalulungkot mga Batanggenyo na meron DDS na namumuno sa Batangas. Ganun ba? Wycrem, ang daming name drop pero walang ebidensya. Kawa-awa-awa na sakupan niya. Puro siya intriga, wala pa siyang nagagawa sa district niya kundi nagkalat ng picture nilang mag-ina. Yun. Okay, mga clear, yun ang bingo. Hello, and Sylvia Varde. Ayan, di ka mananalong gobernador dito sa Batangas. At taga Batangas si Sylvia, oh. Oo. Mark Inco. Bintang lang, pero gusto niya sumagot. Si Recto yun ang mga clear, di ba? Bintang pa lang. Grabe na itong Leviste, para nakakawala sa Coral Talking Lips. Mga clear. Well, anyway, at nakita lang natin kung ano nangyari sa sa Kongreso. Sabi ko sabay-sabay. Ako, kanina ko lang napanood dito kasi nagbiyahe nga kami, di ba mga clear? Tapos, ang meeting namin kanina, uplift. Tapos, nag-briefing ako. Tapos, EDC meeting. So, wala talagang chance manood. Okay, after that, nagbiyahe na kami para mag-check-in na sa airport. Okay, mga clear. Paano? Hanggang bukas. Maraming salamat, MIBs, mga ka-clear, Shiro, Rudy Manuel, MUG, napuyat na kayo. Nandiyan pa ba si Addictus Rex, Maylene, Mariana Nale, of course, Lemon, Lourdlen, yan, si Lemon nandito. Okay. And, sino ba? Tatay Gis, baka nandiyan pa. Trek Sevilla 11. Okay, and Master Pogi. Kanina Master Pogi. Okay, hanggang bukas, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire kasing papalalang, huwag tulugan inyong karapatan. Bye-bye. Thank you po. Don't forget to like, share, subscribe.